kung saan kayo. Okay, anyway, sa last Sunday, again, yung 18th year anniversary, pupunta tayo dun sa may Pasita Astrodome. Mag-rent na lang tayo ng jeep para lahat makasama. Sa mga gustong sumama, at pwede kayo, 2 o'clock yon ng hapon, punta tayo dun sa sa Pasita Astrodome. Yan. Para makasama natin yung iba pang churches ng Send the Light. So, masayang celebration yon kasi maganda yung place. Yan, aircon yung place, malawak. Kasya daw ang 1,000 eh. So, praise God. Kasi since last year, 17th year anniversary tayo, ginanap natin sa Muntinlupa National High School Gym. It so happen, ang nakarating lang noon ay mga nasa 500 plus na rin eh. So, hindi pa lahat yon. Pero itong 18th year, ang goal is makapunta lahat ng members ng kada churches. So, let's pray na makasama tayo lahat doon. So, kahit maka 2-3 jeep tayo, okay lang. Ayan, kaya ng budget yan. Amen, Dims? Si Dims. Kaya. Okay. Anyway, so, first topic natin, since ang team natin this month ay Intimacy Matters, first topic natin is about Abide in Me. Well, last week, si Pastor JM, nakita nyo, siya nag-preach last week. Ang pogi, no? Yan, isa yun sa pinakagwapa rin nating mga pastor sa Send the Light. Single pa yun. Yan, sa mga nagpe-pray dyan. Anyway, so ang topic natin this morning is about abide in me, sabi ni Jesus. And sabi nun, that's the secret to intimacy and fruitfulness. Nakatawa naman kasi last week, ang team naman nung Send the Light to Nasan ay abide and advance. So somehow, nagmamatch yung mga topics natin. And ito nga, sa John chapter 15 yan, binanggit doon na merong, si Gia sinasabi niya, pakinext nga, hindi pa siya nag-next. Yan. Sabi ng John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. So wala kang magagawa kung wala si Jesus sa buhay mo. And then verse 6, if anyone does not abide, pag hindi ka naman nag-abide, hindi ka nag-remain, hindi ka na natili kay Jesus, sabi niya, he is cast out as a branch and is withered. Para kang branch na natanggal sa puno at matutuyo. And ang masakit doon, they gathered them, yung they na tinutukoy doon, yung mga angels, ginagather yung mga branches na hindi naka-abide sa puno kay Jesus, and throw them into the fire. And they are burned. So kaya nakakatakot pag wala tayo sa Panginoon. Kung natatakot ka sa impyerno, mag-abide ka kay Jesus. Amen? Kasi nakakatakot talaga kapag namatay ka nang wala kang pagkakalala kay Jesus. Namatay ka nang wala kang relasyon na maayos sa Diyos. Sobrang nakakalungkot. Because they are burned. Verse 7, sabi ni Jesus, if you abide in me, and my words abide in you. Okay? Yung word na abide is remain. Manatili ka sa Panginoon. At yung salita niya yung nananatili sa atin, may answered prayer. Pansin nyo? Ask what you desire, and it shall be done for you. So maganda yung promise ng abiding. May answered prayer. So kung gusto mo laging sagutin ka ng Panginoon sa panalangin mo, dun tayo sa sekreto ng intimacy. Ano yun? Abide in me. Yun sinabi ni Jesus. So manatili tayo sa Kanya. Okay? So let's pray, Father. We thank you, Lord, sa oras na to, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Manahan ka sa aming buhay, maranasan namin ang iyong pangungusap sa banal mong spirito at matutunan namin ang mga mensaheng ito na magtatransform ng aming pamumuhay. Pagbalain mong bawat isang narito at ang mga nasa online din. We pray, Lord, na mangusap ka ng personal sa bawat isa. We pray, Lord, yung impact, yung rema, yung power ng Word of God ay ma-experience naming lahat sa aming pakikinig. At sa pag-aaral namin, bigyan mo kami ng karunungan na ma-apply namin ito. Magkaroon kami ng increase of knowledge and understanding na maunawaan namin ang mga mensahe mo na magbabago ng aming buhay. Cover us with your blood at i-prepare mo ang aming buhay sa pag-receive ng salita ng Diyos na may pananampalataya at na may kagalakan, Panginoon. And mayroong intention na i-apply ito sa aming mga buhay. Hindi lang ngayon, kundi habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat sa pagpapala mo sa bagong linggo muli na kami ay kaharap sa buhay na ito, Panginoon, kasama ka. And we thank you, Lord, sa blessing mo, sa tagumpay ng aming pag-aaral ng iyong mga salita at maganap ang kalooban mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, ang abiding daw, what
does abiding means? Yan, ginalaw nyo ba? Ayaw na mag-next. Yan, taki-next nga daw. Yan. So, yan. What does abiding means? Ano bang ibig sabihin niya? Sa Greek word, ang ibig sabihin niya ay meno. Sabihin nyo nga, meno. Meno, it means remain, to dwell, to stay connected, and to live in. Mabuhay ka sa Kanya. So, pag sinabi mong abide, pinapanatili tayo ng Diyos. Sabi, ang abiding ay personal. It's a personal abiding, may puso. Okay? An ongoing intimacy with God. It is active abiding, staying rooted through daily decisions. So, dapat, meron kang decision sa araw-araw, kasama mo lagi si Lord sa mga decision mo. Kaya active abiding siya. Ano man gagawin mo, Lord, help me sa bagay na to. Also, abiding means staying, not straying. Magkaiba ang staying sa straying. Ang staying, consistent na paglakad yan, kasama mo ang Diyos. Lalakad ka kasama si Lord, hindi lang tuwing linggo, kundi sa bawat araw ng buhay mo. Amen? Ano pa? Ang abiding, it means resting, not rushing. Hindi ka nagmamadali na umalis kagad sa presence ni Lord. Unhurried time in God's presence. Hindi yung nagsisimula ka palang mag-pray at atat ka nang matapos kasi may gagawin ka pa. Ang abiding, it means, Lord, etong first hour ng oras ko or ng araw ko, ibibigay ko to sa'yo. Sa buong 1 hour na yon, nakaspend ka ng time sa Panginoon. Hindi ka nagmamadali, parang atat na atat ka nang matapos na yun. Ano pa? It is remaining or not retreating. Faithfully staying close to Him. It is a continual communion. Araw-araw yan. Nakikiging one ka. Nagkakaroon ka ng fellowship. Not occasional, but constant connection. Meron akong kilala. Tumatawag lang siya sa Diyos tuwing mahal na araw. Sipin nyo? Tuwing mahal na araw lang. Kailan yun? Tuwing kailan ng mahal na araw? Either March or April, di ba? End ng March or first week ng April or sometimes pumapalo ng second week pa ng April. Tuwing mahal na araw niya lang naaalala si Lord, ang hirap nun pag ganun. Pag sinabing abiding, it is a continual communion every day. May fellowship ka sa Diyos. More than a visit, it's a permanent residence. Permanente yung residence mo. Ibig sabihin, nandyan lagi si Lord. Kasama mo lagi ang Panginoon. Amen? And sabi nga, ang John 15, tungkol siya sa vine, tungkol siya sa branches. And kaya sabi ni Jesus, remain in me and I in you. Dapat parehas ang remaining. Nag-a-abide ka kay Lord, mag-a-abide siya sa'yo. Pag di ka nag-abide, hindi siya mag-a-abide. Ang pananatili natin sa Panginoon ay ang assurance natin na nanatili ang Diyos sa atin. Pag hindi ka nanatili sa Kanya, hindi ka siya mananatili sa'yo. Tandaan niyo po once again, gentleman si Lord. Hindi siya namimilit, hindi siya nagpa-force yung sarili niya sa atin. Lagi siya nag-i-invite, pero pag nag-join ka sa Kanya, sumama ka sa Kanya, nag-abide ka sa Kanya, lagi rin siyang mag-a-abide sa'yo. Sabi ng Bible, sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, lalapit ako sa inyo. Hanapin niyo ako ng buong puso, matatagpuan niyo ako. Ibig sabihin, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod, at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Hindi ka magkakaroon ng rest kung wala ka sa presence ng Diyos. So, ibig sabihin, laging may invitation ng Diyos sa atin. And God wants us to be intimate sa Kanya. Hindi lang parang ginagawa nating genie si Lord na kakaskasin mo yung lampara, lalabas si Lord na magbibigay ng wish mo. Pag sinabing abiding, it is intimate relationship sa Diyos. Tandaan nyo wag lang kayo maging Sunday Christian. Yung sinasabi mo, Kristiyano ako, okay na yun. Nawa po, ang goal natin sa buhay ay maging katulad ni Jesus na close kay Father. Pag nagbasa kayo ng Book of John, yung buong Book of John, sa concept ni Jesus sa relationship niya kay Father, sobrang intimate niya kay Father na araw-araw nag-i-spend siya ng time sa prayer, sa kanyang pag-minister sa mga tao para ipakilala sino si Father. And may John chapter 17, may prayer si Jesus doon na sobrang intimate ng prayer niya kay Father. Hindi siya yung mataimtim lang. What I'm talking is sweet fellowship with God. Nawa po, pag umarap tayo sa Diyos, hindi niya lang tayo tatawagin na si Alfie, lagi akong inaalala niyan. Kaya lang, pag may pagsubok na, wala na. Sana pag umarap tayo sa Panginoon, si Alfie, close kami niyan. Best friend ko yan. No? Mala Moses, no? Ang pakilala ng Panginoon kay Moses.
Si Moses, ano yan? Kausap ko yan na parang kaibigan, face to face. Imagine, ganun yung friendship nila ng Diyos. Dapat po ganun tayo. Meron tayong close relationship sa Panginoon. Na pag umarap tayo sa Kanya, hindi lang po tayo yung simpleng casual na relasyon lang sa Diyos. Hindi siya parang easy-go-lucky na relasyon lang sa Diyos. Hindi siya parang acquaintance lang na relasyon sa Diyos, kundi deep, intimate relationship with God. Essential for life, sustenance, and fruit-bearing. Tinawag nga si Father na vine dresser or, to make it simple, gardener. Siya yung nagpupurun, nagugupit-gupit sa mga halaman, sa mga dahon, pinupurun niya yung mga branches para mamunga ng maayos yung puno or yung mismong vine. Now, the vine, the branches, and the fruit. Si Jesus yung true vine, sinabi ng Bible, sabi sa verse 1. He is the source and strength. Siya yung identity natin. And tayo naman mga branches, tayo yung dumidepende lang sa vine para mag-bear ng fruit. Isipin nyo na lang, just try to imagine, yung puno na nakahang yung, may nakita na ba kayong ganon? Puno, tas yung sanga niya nakahang. Lumulutang-lutang, no? Tas may bunga pa. Wala, di ba? Ang lahat ng branch na napuputol, saan na napupunta? Sa lupa na, sa sahig na. Wala nang bear, hindi na nagbe-bear ng fruit. And tayo, bilang branches, kinumpare tayo sa branches ni Jesus kasi kailangan natin mag-connect sa vine. Or kung puno yan, yung pinaka-trunk. Okay? And sabi nga, the Father, the vine dresser, He cultivates, siya yung nag-aalaga, siya yung naglilinis, He cleans, and He prunes. Sometimes may inaalis sa atin si Lord. Kunyari, kung ikaw yung isang branch na ganyan, may mga maliliit na branches yan naalala niyo yung preaching ko dati tungkol sa yung meron akong naalala niyo? Meron akong branch na kinuha, di ba? Tapos pinapakita ko paano siya kinakat. Sometimes may mga kinakat si Lord sa buhay natin. May mga pinuputol siya na mga branches. Mga bagay sa buhay natin, kasalanan, kahinaan, temptation sa buhay natin, na inaalis ng Diyos, mga worldliness sa buhay natin, para hindi maging hadlang sa paglago mo sa pananampalataya at hindi maging hadlang sa paglalim mo sa relasyon mo sa Kanya. Kaya He prunes. God the Father prunes. And ang result niyan, pag nag-abide ka sa Kanya, dapat may bunga. Dapat po, merong spiritual evidence na tayo ay nag-a-abide talaga sa Diyos. Ano yon? Yung bunga ng banal na Espiritu. The fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, and the rest ng self-control, dapat namumunga sa iyo yun. Automatic yun na kapag nag-abide ka sa Diyos, yung presence niya, tutulungan ka mag-bear fruit. Amen? Pag hindi ka nag-bear fruit, ika-cut off ka ni Jesus, tatanggalin ka dun sa branch, sa pinaka-vine, tatapon ka sa apoy. Sayang. Okay? Huwag niyo sirain yung buhay niyo sa ganun. Mag-abide tayo sa Panginoon. Now, question, how do we actively? Actively, active dapat. How do we actively abide? Paano nga ba? Number 1, through His Word. Sabi ni Jesus, verse 7, if you remain or abide in me and my words remain in you. Kailangan talaga necessary ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kapag wala ang salita ng Diyos sa'yo, hindi ka mareremind ng Diyos, ni Holy Spirit, para sa times ng battles, sa times ng troubles ng buhay mo, meron kang kalakasan na pwedeng pagugutan mula sa salita niya. Kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, yun yung madaling paraan ng kaaway na lokohin tayo. That's why si Jesus, after niya mag 40 days fasting, ang unang atake ng dyablo sa kanya, sa salita ng Diyos. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano sabi ni Jesus? It is written, man shall not live by bread alone. Aba, nag-it is written din si Satan. Dinala siya sa mataas, di ba? Naalala nyo? Dinala si Jesus sa pinakal ng temple. Pinakal, ibig sabihin yung pinakatuktok. Ang sabi ni Satan, magpatihulog ka dyan. Dahil nasusulat, alam din ni Satan yung Bible. Dahil nasusulat, sasaluhin ka ng mga anghel mo. Ano sagot ni Jesus? It is also written. Nag-it is written si Satan, pero it is also written. Mali nga lang yung interpretation ni Satan sa verse. Sabi ni Jesus, it is also written, wag mong i-test yung Diyos mo.
So kaya, kung wala kang alam sa salita ng Diyos, if you don't abide in the Word of God, paano ka lalaban sa buhay kapag inatake ka na ng kaaway? May kaibigan ako, grabe, inaatake siya ng mga ka-workmates niya kasi kung Jesus ka, share kay Jesus, tapos wala ka namang pera. Grabe atake, no? Simba-simba ka pa, naglingkod-lingkod ka sa Panginoon, tapos wala ka namang pera. Ba't ganyan finances mo? Paano mo sasagutin yan? Di bali nang walang masyadong pera? Well, kasi ang finances, isa lang yan sa category ng blessing ng Diyos. Maraming categories ng blessing ang Panginoon. Pero ang finances, isa lang yan. Sa blessing ni Lord. And sometimes, ang pinakamasayang blessing, na in the midst of troubles, in the midst ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, ang pinaka-the best na blessing doon, may peace. May joy ka pa rin. Amen po. Yung peace na hindi mo unawaan, that you don't understand, that's the peace that comes from the Lord. Hindi mo maintindihan, may kapayapaan ka pa rin, kahit ano man, ang bigat na ng pagsubok, ang dami ng patong-patong na yung mga bayarin and so on, pero may peace ka pa rin na galing sa Diyos. Tawag doon, unshakable peace. At meron pang isa, yung tinatawag na unspeakable joy. Ang joy ay hindi nakabase sa situation mo. Ang joy ay nakabase sa relationship mo sa Diyos. So regardless kung ano may pinagdadaanan ko ngayon, kaya ko pa rin magalak kasi nasa akin ang presence ni Lord. Amen po. Season lang. Kung wala kang pera ngayon, season lang yan. Tandaan nyo, seasons always change. Nagbabago ang season. Kung tag-init, tag-tuyot ka ngayon, magbabago rin ang season. Uulan din. Okay, sa ibang bansa, may niebe pa eh. Di ba? Sa atin, tag-araw at saka tag-init at tag-ulan lang. Kung tag-araw ang ano mo ngayon, tag-init ang natutuyot na yung mga lalagyanan ng bigas, natutuyot na yung lalagyanan ng tubig, pagkain, nasayang yung kuryente mo dahil sa rep, naka-on, tubig lang laman. Kung tagtuyot yung pakiramdam mo ngayon, walang trabaho or sumasahod ka nga pero sa utang lahat napupunta, parang tagtuyot, season yan. Ang mahalaga, sa ganyang season, kasama mo pa rin si Lord. Para pag nagpalit ang season, pinagpala ka na ng Panginoon dyan sa category ng blessing sa finances. Nasa Panginoon ka pa rin. Amen po. At least, mas matatag na yung pananampalataya mo sa Diyos. Dumaan ka ulit sa mga pagsubok na ganyan, magtagtuyot man ulit, mas prepared ka na. Mas malakas ka na. Dahil mas alam mo na yung salita ng Diyos. Amen po. So, have a regular feeding para maging active yung abiding natin sa Panginoon. Of course, syempre, through prayer. Sabi ni Jesus, whatever you wish, it will be done kapag nag-abide tayo. Yan yung tinatawag na abiding communication. Consistent speaking and listening in Christ. Huwag ka lang basta mag-pray na nagkasalita ka lagi ng request mo. Huwag ka puro hingi. Makinig ka rin. Tandaan niyo po marami nagsasabing naniniwala sila kay Lord, pero mas konti yung yung nakikinig at sumusunod. Nawa po, ang purpose ng abiding or intimacy with God, not just to know God, makilala mo siya kung sino siya, kundi sumunod ka rin sa pinapagawa niya. Amen? Obedience, kasama siya. Okay? Yun yung pangatlo. Okay? Para makapag-abide ka actively sa Diyos, kay Jesus, obey. Sabi ni Jesus, if you keep my commandments or if you obey my commands, you will remain in my love. You will abide in my love. Malalaman mo na nag-a-abide ka kapag sumusunod ka. Abiding obediently. Kasi nga, ang obedience, yan yung greatest expression ng ating pag-ibig sa Diyos. Kung talagang mahal mo si Lord, susunod ka. Pag hindi ka sumunod, kulang pa. Hindi ko sinasabing wala. Kulang pa yung pag-ibig mo sa Diyos. Para lumalim yung pag-ibig mo sa Diyos, ang resulta niyan, ang proof na ikaw ay talagang umiibig sa Diyos, nagiging madali sa iyong sumunod sa Kanya. Kung merong pinapagawa si Lord ngayon sa iyo, merong kinoconvict si Lord sa puso mo, may tinatama ang Diyos sa buhay mo, at kapag sumunod ka doon, yun yung proof na mahal mo talaga si Lord. Amen? Ang reason ba't tayo nahihirapan sumunod sa Panginoon, dahil kulang yung pag-ibig natin sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos, alam natin yun. Amen? Alam niyong mahal kayo ni Lord. Amen po. Hello. Amen. Alam niyo pong mahal kayo ng Diyos.
Mahal nyo ba si Lord? Susunod ba kayo? Pangapat, syempre, through His Holy Spirit, mahalaga yung fellowship with the Holy Spirit. Sabi ni Jesus, if we live ni Paul, if we live by the Spirit, let us also keep step with the Spirit. Ang ganda yan sa version ng GNT. In step with the Holy Spirit. Di ba? Lakad ka, kasabay ng lakad ng Banal na Espiritu. Abiding in the Holy Spirit through intimacy and obedience by an ongoing fellowship. Ongoing. Ibig sabihin, anytime, at any moment, ano man nangyayari sa'yo, aware ka sa presence ni Lord sa buhay mo. Amen? Sabi ko nga nag-care group kami, kung kayo yung mga estudyanteng anak ng Diyos at nangongopya at nagpapakopya pa kayo, i-check nyo kung talaga bang anak kayo ng Diyos. Kasi kung talagang Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, may fellowship, may relationship ka sa Panginoon, aware ka na kahit nasa school ka, kasama mo si Lord. Hindi ka man wala man nakakakitang teacher o classmate mo sa'yo na may kodigo ka, kita ka pa rin ng Diyos na may kodigo ka, na nandadaya ka. Okay? Anong ginagawa ng Banal na Espiritu? Kino-correct tayo, kino-convict tayo. Tinutulungan tayong mabuhay ng banal sa Kanya. Okay? Now, syempre, kapag tayo ay nag-a-abide sa Panginoon, may promise yan. May pangako ang Diyos na magaganap sa atin kapag tayo ay nagkaroon ng deeper intimacy. Pag lumalim yung relasyon natin sa Panginoon, ito yung mga nangyayari. Number 1, shared love. Di ba? Experiencing Jesus' specific love. Bakit specific? Sabi ni Jesus, John, nasa verse 9 and 10, as the Father has loved me, sabi ni Jesus, so I have loved you. Abide in my love. Paano? If you keep my commandments, you will abide in my love. Ayun, ano yung obedience? Pag sumunod ka sa salita ng Diyos, mananatili ka sa pag-ibig niya. At sabi niya, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Yun yung great example natin. Meron tayong example, sino? Si Jesus. Kung paano siyang sumunod kay Father at nanatili sa pag-ibig ni Father, ganun din daw tayo kapag sumusunod tayo sa Kanyang mga salita. Ibig sabihin, ang obedience sa Word of God is abiding sa presence niya, sa pag-ibig niya. Mag-i-increase yung pag-ibig mo sa Diyos at sa tao. Kaya ngayon tinatawag na love God and love people. Nagiging madali sa yung mahalin yung mga tao kasi mahal mo ang Diyos. Unang-una, mahal mo ang Diyos, kaya madali lang sa'yo mag-extend ng pag-ibig sa mga tao. Yung pag-ibig na hindi yung romantic love, yung unconditional love, agape love, yung pag-ibig ng Diyos. Madali kang gumawa ng mabuti sa kapwa mo dahil mahal mo ang Diyos. Yung relationship mo sa Panginoon na lumalalim, yun yung resulta ng pag-ibig mo rin sa kapwa mo. Ano pa? Hindi lang shared love. Meron ding shared joy. Sabi ni Jesus, fullness of joy found in His presence. Bakit? Sabi ni Jesus sa verse 11, these things I have spoken to you, yung from verse 1 to 10. These things, ito mga bagay na to. That my joy may be in you, and that your joy may be full. Yung mababaw na translation sa GNT. Sabi ni Jesus, that your joy may be complete. Mararanasan mo na makompleto yung kagalakan sa'yo kapag nag-a-abide tayo sa Kanya. Ibig sabihin, ang abiding, tinutulungan mo yung sarili mo na ma-receive yung kagalakan ni Jesus at maging puno yun. Ano ang pakiramdam ng punong-puno ka ng kagalakan? Anong pakiramdam ng puno ng kagalakan? Ano pong pakiramdam? Pag punong-puno ng kagalakan yung puso mo. Masayang-masaya, di ba? I-remind ko kayo ulit, no? Kasi malapit na mag-15. Magbabayaran na naman tayo ng mga bills and expenses, di ba? Nabayaran ba ni Lord yung kalahating taon nyo? God provided, no? Sa mga January to June, na July na, 7th month na, no? Kaya magbabayaran ulit tayo ng mga bills. Magbabayad ba ulit si Lord ng mga bills natin? Kaya ba ulit mag-provide ni Lord para sa bills and expenses natin this month? Kaya. Kaya pag nakita nyo yung bill nyo, huwag kayong sisimangot. Ang laki. Hala. Bakit ganun? I-remind mo ulit yung sarili mo. Nga, no? Saya nga pala kasi kalahating taon na akong tinataguyod ng Diyos. Kaya niya ulit this month. Amen po?
Kaya pag puno ka ng kagalakan, hindi ka na nakabase kung ano yung sitwasyon mo ngayon. You live by faith and not by sight. Amen? Namumuhay ka sa pananampalataya na meron ka sa Diyos, na kung paano siya naging tapat noon, ngayon at magpakailanman, magiging tapat pa rin siya noon, ngayon at magpakailanman. Amen? He is the same yesterday, today, and forever. Hindi naman nagbago ang Diyos. Tayo lang naman yung nagbabago. Pero God never changed. Kung paano siya naging provider noon, magiging provider siya ngayon, magiging provider pa rin siya bukas. Amen? Shared joy, shared purpose. Ano naman to? Sabi ni Jesus, may pinapaunawa si Lord sa atin. Understanding His heart and His mission. Sabi ni Jesus, verse 15, no longer do I call you servants. Bakit daw? For the servant, ay highlight ko, does not know what his master is doing. Sabi ko, tinuturo ko to sa sa music team kapag lagi kong pinang-remind yan na huwag kayong maglingkod sa Panginoon bilang lingkod. Bilang lingkod lang. Ayun pala. Not just a servant. But as a friend of God. As a child of God. Bakit? Ang servant kasi, magaling siya maglingkod, pero hindi niya kilala yung master niya. Bakit? Sumusunod lang siya eh. Servant siya eh. Pag alipin ka, kung sino yung boss mo, sunod ka lang na sunod doon. Pero wala kayong friendship ng boss mo or nung mismong amo mo. Bakit? Kasi master siya eh. Servant ka. Kaya sabi ni Jesus, hindi ko na kayo tinatawag na servants. Bakit? Kasi gusto kong i-reveal yung sarili ko sa inyo. Gusto ko maging close tayo. Na ito yung purpose ko. Magkaroon tayo ng intimacy. Kaya yung kasunod, sabi niya, I have called you friends. Kasi gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng personal relationship. Ito kasi yung pangatlo, magkaroon tayo ng shared friendship. Na from servants, pang-apat na pala, to friends. Kaibigan tayo. I have called you friends. Bakit? For all that I have heard from my Father, I have made known unto you. Ibig sabihin, ayoko ng servant ko lang kayo. Gusto ko kayo maging kaibigan para ma-reveal ko yung sarili ko, mapakilala ko ng buo kung sino ako sa inyo. Amen po? Hindi ba mas maganda yung ganon? Close kayo ni Jesus, kilala mo siya, nakakausap mo siya, kagaya ng isang kaibigan na hindi ka nahihiya, hindi ka nagpapanggap kasi magkaibigan kayo. Amen po? O baka may mga best friend kayo na iba pa rin ng nagpapanggap ka pa rin sa harapan niya. Kung talagang kaibigan mo si Lord, you come as you are. Magpapabago ka as you are sa grace niya. Kung paano tayong niligtas ni Lord sa grace niya, babaguhin niya rin tayo sa pamamagitan ng grace na yon. We are saved by grace, we're also changed by grace. Amen? Now, ano naman yung fruits? Siyempre, pag may bunga yan, di ba? Yung pangako binigay sa atin, ano nang resulta? May bunga ang abiding intimacy. Number one, siyempre, nagiging Christ-centered tayo. Christ-centered change. CCC. Tatlong C. We are Christ-centered change. Yung pagbabagong ginagawa sa'yo ni Lord, yung transformation, rooted sa Kanya. You are growing like Jesus. Christ-likeness. Sabi ni John, and the Lord who is the Spirit, sa Holy Spirit, na nasa atin, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Alam niyo kung gaano ka-importante yon? Na alam mo na created ka sa image ng Diyos at gusto kang ibalik ni Lord sa perfect image mo na kagaya ni Jesus. Na-damage kasi, na-destroy, na-dilute, nasira yung image nating mga tao dahil nagkasala tayo. Pero yung restoration nun, nangyari nung tayo ay na-save. Nung nagkaroon tayo ng kaligtasan kay Jesus, binigay niya si Holy Spirit para baguhin tayo everyday to make us more and more like Jesus. So anong bunga? Kapag nag-a-abide ka, nananatili ka, lumalalim at nagiging matamis ang relasyon mo sa Diyos, binabago ka ni Lord katulad niya. Gusto ni Jesus maging katulad ka niya. Para pag umarap ka sa tao, nire-represent mo siya. Amen? It is as if parang nagsasalamin si Jesus sa'yo. Kaya pag umarap ka sa salamin, ang nakikita mo, sarili mo. Pero pag umarap ka sa tao, ang nakikita ng tao, si Jesus. Kasi nagre-reflect na yung
puso ni Lord sa buhay mo habang nakikita ka ng mga tao. Binabago ka niya kasi. Dahil sa sweet, intimate relationship mo sa Kanya. Number 2, Spirit-aligned prayer. Bakit daw? Pag sinabing Spirit-aligned, yung kalooban ng Diyos at yung gusto ng Diyos, yung desire niya, at yung desire mo, nagiging aligned, nagiging isa na. So whenever you abide in Christ, kung ano man yung desire talaga ni Jesus para sa'yo, nagiging desire mo na rin. Kaya kung ano man yung hilingin mo, na in line sa kalooban niya, it shall be done for you, sabi ni Jesus. Magaganap siya. Guided by His Word and Spirit, confidence in asking according to His will. Every time you pray, it is always God's will. Napakasayang prayer nun. Na kapag si Jeric nag-pray, kalooban ng Diyos yung prayer niya. Ibig sabihin, si Jeric nagpe-pray siya out of the heart of God. Nag-pray si Jeric, no? Kalooban, gusto kagad ng Diyos yung prayer niya. Kasi yung mismong gusto ni Lord, naging desire niya na rin habang nag-a-abide siya kay Jesus. Amen? So kaya, kung gusto mo na laging answered prayer, abide. Alam nyo, parang ano lang yun sa mag-asawa. Pag matagal nang magkasama, kami ni Rich, 10 years na kami this year. 9 and a half na kami nung 28 ng June. So, pa 10 years na kami this year. Alam na namin kung ano yung isa't isa. Kumbaga, minsan nagiging magkamukha na kami sa isip at saka sa mga salita. Minsan, sabay pa kami ng nasasabi. Kasi nagiging magkamukha na. Ganun talaga kasi kapag matagal na magkasama. Hindi lang siya dahil sa attitude or what. Kasi ganun talaga pag lagi kayo nag-a-abide. When you remain together. Kaya ang abiding in Christ, ang principle niyan parang mag-asawa. Kung si Jesus, siya yung bridegroom natin, tayo yung church na bride of Christ. If we abide in Christ, ganun din sa marriage. Yung mag-asawa, si husband and si wife, they will abide para hindi mapabayaan yung bunga. Sino yung bunga? Yung mga anak. As they abide together, the husband and si wife, nag-abide sila, magiging mabunga rin yung anak nila. Magiging fruitful din. Ganun din sa prayers natin. As we abide in Jesus, dahil nagiging katulad niya tayo, nagiging madali na sa atin sagutin ng Diyos kasi yung request mo, yun din yung gusto talaga ng Diyos para sa iyo. Amen? Number 3, Spirit-led testimony. Ang bunga ng intimacy, ng abiding intimacy, may testimony ka. Hindi mo makontain, hindi mo mapigilan. Invite ka ng invite ng mga kaibigan mo. Share ka ng share tungkol sa ginagawa ni Lord sa buhay mo. Hindi mo mapigilan na i-share si Jesus sa ginagawa niya sa pamilya mo, sa sarili mo, sa buhay mo. Kasi, yun eh. Bukang bibig. Naranasan nyo na yun? May crush ka, bukang bibig mo siya. Yeah? Pag meron tayong nung mga bata-bata pa, o yung mga kabataan yun, pag meron kang crush, meron kang gusto, bukang bibig mo siya. I-compare nyo na lang yan sa mga babies. Ang babies, ang laging bukang bibig ng mga babies, mama, papa. Usually, papa eh. Papa, gano'n. So, pag natutong magsalita yun yung laging bukang bibig nila. Bakit po? Sa mata kasi ng isang baby, the only person or the two person na ina-adore niya, yung parents niya. Yung father and mother niya. Yun yung pinaka masaya at pinaka safest place ng isang baby. Yung presence ng parents niya. Kaya walang ibang bukang bibig yung bata, kundi yung parents niya. Mama, papa, daddy, or mommy. Walang ibang sinasabi yun, kundi puro ganun. Bakit? Kasi bukang bibig, yun kasi yung love nila. Ganun din sa atin. When we abide in Christ, ano nangyayari? Yung presence ng Banal na Espiritu, binibigyan tayo ng boldness, at yung boldness niya, nagpa-flow yan sa mga taong sinasharean natin. Again, sharing Christ from overflow, not effort. Sometimes, bakit po tayo nahihirapan mag-share ng Word of God or mag-share ng testimony natin? Kasi lagi ka nakatingin sa'yo. Nakakaya kasi, parang baka di ko kaya. Baka kasi, introvert ako, may mga ganun-ganun ka pa. Excuses. Kasi nakatingin ka sa effort mo. Alam nyo, mag-abide ka lang kay Jesus. Manatili ka lang, palalimin mo lang yung relasyon mo kay Lord. Ang overflow niyan, mag-share ka lagi sa iba. Automatic yon.
Pag intimate ka sa relationship mo kay Lord, hindi mo ma-contain, hindi mo mapigilang, manahimik lang. Yung katrabaho mong mamamatay na, yung katrabaho mong papunta ng impyerno, hindi mo mapigilang di i-share si Jesus sa kanya. Yung kaklase mong pariwara ang buhay, galing sa broken family, maraming brokenness sa buhay, hindi mo ma-contain na hindi i-share, hindi mo pag-pray. Kasi yung puso ni Lord nagbibit sa buhay mo, sa puso mo. Hindi mo ma-contain, gusto mo silang i-invite isama kay Lord. Bakit? Kasi nag-overflow yung presence ni Lord sa buhay mo. Yung intimacy natin sa Panginoon, ang overflow niyan, nababago yung buhay ng maraming tao sa paligid natin. Tandaan nyo po, kung estudyante ka, hindi ka nilagay ng Diyos sa section mo ng walang purpose si Lord. Kung nagtatrabaho ka, hindi ka nilagay ni Lord sa trabaho mong yan, sa posisyon o company na yan, nang ganyan lang, nang wala lang. Laging may purpose ang Diyos na mag-glorify siya at mabahagi mo yung testimony mo sa kanila kung paano ka binabago ni Lord. Amen? Kasi may intimacy ka sa Kanya. Nawa po, tayo yung pag pumasok tayo sa trabaho, sa school, o kung saan man, we represent our intimacy with God. Nire-represent natin na tayo, sweet tayo sa relationship, close tayo sa relationship natin sa Diyos. Yung kaya mo ipagmalaki, close ako kay Lord. Hindi para ipagyabang, kundi ipakalandakan sa lahat, close ako sa Diyos. May relasyon akong personal sa Kanya. Malalim yung relasyon ko sa Kanya kasi mahal ko siya. Pangapat, Christ-centered calm or peace. Yan. CCC ulit. Yan. Mahilig tayo sa C Okay. Stillness found in trusting Jesus. The unshakable peace in God's control. Yan yung mga bunga ng abiding. Pag malalim ka sa Panginoon, laging may peace na gagwardyan yung puso't isip mo habang nabubuhay ka sa Kanya. Amen? So, simpleng-simple lang. Kapag tayo ay merong malalim na relasyon sa Diyos, lagi tayong may peace. Shalom. Perfect peace. Shalom, shalom. Amen? Now, ano yung mga disruption? Ibig sabihin, hindrance, barriers, walls, mga naghihiwalay sa atin, mga umahad lang, bakit hindi tayo maging sweet or maging intimate sa Panginoon? Number one, D. Puro D. Number one, distraction. The world's noise, yung mga business natin, digital overload, isa ba yan? Yeah. Alam niyo po ba, ang gamot sa jealousy ngayon, ulit, sa generation ngayon, ang advice ng mga psychologists, ang gamot sa jealousy, ang gamot sa envy, ang gamot sa inggit, huwag kang mag-Facebook, huwag kang mag-social media. Cut off mo lahat yan, para di ka mainggit. Kasi ang Facebook, it represents jealousy, envy. Nagkakainggitan kasi. Kada post, may inggit ang tao, bakit ganito, ganyan, so on. Nagkakos siya ng inggit, nagkakos siya ng jealousy. Sa mga mister, no, yung mga mag-asawa pa, no, na bakit yung si ganito, lagi ako minamahide, ikaw, di mo man lang ako mamahide. Nagkakos ng away, nagkakos ng strife, mag-aawayan. May mga ganun pa, no, parang nagiging ano pa siya, dahilan pa siya ng pag-aaway-away. Bakit po? Malaki kasing distraction ng digital. Ngayon, na may AI pa, di ba? Ang dami pa mga videos and so on. So, maraming klaseng reels. Disturbance siya. Actually, madidisturb ka dyan. Didistract tayo ng i-distract. Parang si Martha. Dahil si Martha, tinawag siya ng 2 beses ni Lord. Pag tinawag ka ng once ni Lord, intimacy yun, sweet yun. Mary. Pero pag tinawag ka ng 2 beses, Martha, Martha. Di ba? Johnny, Johnny. Yes, Papa. Pag tinawag ka ng 2 beses, kinukot ni Lord yung attention mo. Yari si Moses. Moses, Moses. Diba? Kinukot ni Lord yung attention mo. Bakit? Masyado kang distracted. Distracted ka sa lahat ng noise sa paligid mo. Distracted ka sa lahat ng mga business mo na hindi ka magka-oras sa panalangin, magka-oras sa salita niya, magka-oras sa pagsamba, magka-oras sa fellowship sa Kanya. Di ba? Ano sabi ni Jesus? One thing is necessary. Ano yung one thing na yon? Si Mary, pinili niya yon. Ano yung pinili ni Mary? Luto ng luto si Martha. Busy maglingkod sa Diyos, mag-prepare ng piyesta. Si Mary nakaluhod sa paa ni Jesus, nakikinig lang. And sometimes we need to calm ourselves, to be still,
Di mo kailangan punta ng prayer mountain para lang maging still. Well, sometimes necessary siya. Gusto mo talagang gawin. Sometimes pumunta ka lang ng church, mag-isa at mag-pray. Mag-stay dyan or even sa kwarto mo, tanggalin mo lahat. Di ba? Sa Matthew 6 nga, sabi ni Jesus, paano mag-pray? Kamay, titiklo. Di pala, iba pala yun. Paano mag-pray? Pumunta ka sa kwarto mo. Isara mo yung pinto. At pag nasara mo na yung pinto, tumawag ka sa Ama na nasa langit, na nakikita ka sa secret place. And the Father who sees you in secret will reward you openly. Ano yung pintuan na isasara mo? The door of distraction. Kaya nyo po ito. Ako, personal experience ko na to. Nag-try ako mag-audio Bible. Daming disturbo. Audio Bible, pe-play mo kasi yun sa phone. Itong tablet ginagamit ko. Diyan ako nagpe-play. So, kada play niyan, daming notif, no? Kung kailan ako nag-play ng Bible, saka naman daming notification na nagpa-pop up. Ang dami talagang distraction. Sara mo. Kailangan kasi ng online dahil audio nga siya. So, from that app, pag play mo, kukunin niya yung online, na-download niya online yung audio, magbabasa siya mag-isa. Kaya lang, pag may internet ka, palo naman ng palo yung mga pop-ups. Tanggalin mo na. Mag-paper Bible ka. Yun talaga ang the best. Okay, ano pa? Pangalawa, disobedience. Isang malaking hadlang ang di pagsunod sa Panginoon. Mga disobedience, holding back what God calls to surrender. May pinapasuko si Lord sa'yo, ayaw mo isuko. Ayan. Hindi magiging malalim relasyon mo sa Kanya. Unconfessed sins. Yung mga hindi pa nasasabi, hindi pa nahingi ng tawad. Willful rebellion. Sinasadya mong mga kasalanan sa Diyos. Those sins will hinder your intimacy with God. Sabi ni David, Psalm 66, if I have not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Sa GNT version, if I have ignored my sins, the Lord would not have listened to me. Sa NIV, if I had cherished sin in my heart, grabe, no? Lord, ang hirap naman isuko nito. Nasuko naman yung iba eh. Pero ito, wag na to. Baka naman pwede naman ito na lang matira sa akin. Kapag pinapasuko pa rin ni Lord sa'yo, suko mo yon. Kasi magiging disobedient siya. Partial obedience is still disobedience. Sumusunod ka sa 90% pero may 10% na hindi pa. Disobedience pa rin siya lahat. Okay? Number 3, doubt, unbelief. Doubting God's goodness or nearness, yung parang hindi ka sure kung malapit ba si Lord, close ba kayo. Questioning God's character or yung promise, Lord, totoo ba bang gagawin ni Lord? Kaya ba talaga ng Diyos? Doubt. Sabi ni James, do not think He will receive anything from the Lord. Kung meron kang doubt. Para kang waves sa sea, tossed, blown by the wind. Walang mangyayari. Huwag ka mag-expect na makaka-receive ka sa Diyos kung lagi ka nagda-doubt. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus, maging katulad ka ng bata. Be converted as a child. Bakit? Ano meron sa mga bata? They always believe. Madali silang maniwala. And then, of course, number 4, disconnected living. Yan. Paano ka magiging intimate sa Diyos kung lagi ka naka-disconnect? Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa kung wala ka sa akin. Disconnected living is, trying to produce fruit apart from the vine. Imposible na maging malalim ka sa relasyon mo sa Diyos. Imposible na maging fruitful ka sa buhay na to kung wala si Lord sa buhay mo. Kung wala kang close relationship sa Kanya. So, anong solution? Going deeper with God. Number 1, paano masusolusyonan lahat ng to? Number 1, make room. Sabihin nyo nga, make room. Make room for God. Number 1, bakit? Make God the first and central focus, diba, ng buhay natin. Araw-araw. Ano pa? Live in constant awareness. Be aware every day. Excuse me. Yan.
Be aware every day na kasama natin si Lord. Naandyan lagi si Lord sa buhay mo. Ginawa niyang templo yung katawan mong yan. Lagi mo siyang kasama. Next, schedule consistent and intentional time with God daily. Intentional. Be intentional sa relationship mo sa Diyos. Be intentional, Lord. Maglalaan talaga ako ng time sa'yo. Lord, maglalaan ako ng oras para makasama ka. Meron akong one time na prayer. Hindi ko alam kung ano pagpe-pray ko. Tapos ang nasabi ko lang, Lord, I just want to. Wala, nakaupo lang ako dun sa sala, sa kabilang kwarto. May isang umaga na tulog pa silang tatlo. So, nag-CR lang ako, tapos umupo ako dun sa sopa. Tapos hindi ko alam kung ano pagpe-pray ko. Pero sabi ko, Lord, I just want to. Tapos alam yun, yung pakiramdam na parang may umupo dun sa tabi ko. As in, parang may umupo dun sa tabi ko na, ang grabe yung calm, yung presence, yung peace. Na Lord, alam kong ikaw yan. So, wala akong ibang prayer, ha? Wala akong hiningi. Wala akong kahit anong sinasabi. Gusto ko lang yung presence ni Lord na gano'n. Intimacy. Make room for God. Okay? Number 2, develop a listening heart. Attentive as a spiritual discipline. Attentiveness as a spiritual discipline. I-develop natin yung pandinig natin, hindi lang ito, kundi ito, na makinig sa boses ni Lord. Sharpen your ear for His voice. Kaya napakahalaga na malaman mo yung boses ni Lord eh. Paano ko malalaman kung ano yung boses ng Diyos? Kung lagi siyang naka-linya, naka-align sa salita ng Diyos, dun sa Bible. There are words na naririnig tayo, mga voices sa isip natin, na naririnig mo, hindi naman nakalinya sa salita ng Diyos, hindi yun galing sa Diyos. Galing sa'yo or galing sa kaaway yun. Okay? Kaya sharpen your ear. Be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Sabi ng Bible, James 1:19, My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Quick to listen. Dapat mabilis ka makinig. Kung anong sinasabi sa'yo ng Diyos o sinasabi sa'yo ng tao rin. Be quick to listen. Para maging slow ka sa pagkasalita mo at hindi ka rin madaling magalit. Pangatlo, submit to the gardener. Yan. Surrender, ibig sabihin. Allowing His pruning for greater growth. Again, tinatabas tayo ng gardener, si Father. Binabawasan tayo ng Diyos. May mga inaalis siya sa buhay natin para mas lalo tayong lumago. Letting go to gain more of Him. There are times may papasuko sa atin ng Panginoon para mas lalo natin mag-gain yung relationship natin na lumalim sa Kanya. And there are times, prioritizing His will over your own. Alam niyo, pinaka-the best na lahat yung malaman mo yung kalooban ng Diyos, magawa mo yung kalooban ng Diyos, at matapos mo yung kalooban ng Diyos. Yun yung pinaka-the best. Do not settle for less things ng buhay. Kung meron kang relationship ngayon na alam mong di kalooban ng Diyos, cut it off. Kung meron kang desisyon na course o ikaw ay estudyante, meron kang ginawa, o ikaw ay nagtatrabaho, may nagawa kang something na alam mong di kalooban ng Diyos, cut it off. Mas maigi na humarap tayo sa Diyos, sabi ni Jesus. Kung yung mata mo, nagkakos tayo na magkasala, dukitin mo. Ibig sabihin, cut it off, tanggalin mo. Hindi literal, tanggalin mo yung mga bagay na maglalayo, mag-aalis sa'yo at magiging dahilan para maging hadlang na hindi ka lumalim sa relasyon mo sa Diyos. Mas maigi na pumunta ka, umarap ka sa Diyos, Lord, na-fulfill ko yung purpose mo sa buhay ko. Kasi sumunod ako sa'yo, naging intimate yung relasyon ko sa'yo. Release control. Ibig sabihin, surrender, yielding to His will and pruning. Tanggalin mo na yung control. Tandaan nyo, pag sinabing surrender, surrender. Sumuko ka na. Huwag mong kayanin ng mag-isa. Ang pinakamasakit sa lahat yung tinatawag na one-sided na relationship. Alam niyo yun? One-sided relationship. Sa NBA may ganyan eh. Isang analyst. Sino yun kay Dave? Yung
Yung tumitira lagi kay LeBron James, pero never sumagot si LeBron sa kanya. Meron basta may isang critic si LeBron na nakapag-tweet na siya sa Twitter. Nasabi doon sa 2.3 ata million na tweets na puro critics tungkol kay LeBron. Tapos never nag-reply si LeBron sa kanya. 23 years nang nasa NBA si LeBron. Tapos never pa rin siyang sumagot doon. Ang tawag doon, one-sided critic. Sa relationship, mahirap pag one-sided lang, ikaw lang nagbi-build, ikaw lang nagbibit-bit. Ganun, even sa marriage, mahirap pag ikaw lang. Sa relationship sa Diyos, mahirap pag ikaw lang din. Kailangan kasama ni Lord yung relationship mo. Sabay kayo na lumalakad. Walk with me. Yoke with me, sabi ni Jesus, and walk with me. Matthew 11:28, 29, 30. And then number 4, lastly, pursue godly fellowship. Kaya may church. Pursue godly fellowship. Connect intentionally for mutual growth. And binalik po natin ang prayer meeting ng 6 p.m. pag Wednesday para sa mga young pro kasi sabi nila, di na sila maka-attend kasi 3 p.m. Hindi talaga makaka-attend kasi 5 matapos ng work. So hopefully, maging prayer gathering talaga na ulit ang prayer meeting ng Wednesday for mutual growth. Sa prayer meeting kasi medyo masashare mo rin yung sarili mo, yung burden mo. Ano pa? Seek fellowship for encouragement and accountability. Gusto mo may makinig sa'yo? Join us. Paano may makikinig sa'yo? Wala ka dito. Ano pa? Sabi ni Paul sa Hebrews 10, let us be concerned for one another. Sabihin nyo nga concern. To help one another. To show love and to do good. Paano mangyayari yun kung wala ka? Di ba? Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see that the day of the Lord is coming nearer. Yung mga nangyayari sa buong mundo ngayon, alam nyo na ba yun? Nabalitaan nyo na yun? Ngayong July hanggang August, mabilis ang ikot ng mundo. Kaya umiikli yung araw. Mahaba yung gabi, maikli yung araw. Kasi ang bilis ang ikot ng earth eh. Sa Bible din naman yun eh. Sabi ni Jesus, kung di ma-shorten yung days, basahin nyo lang, Matthew 24, Revelation 6. So, may something sa mga Bible prophecies na, shorten yung days. Malapit na dumating si Lord. Paano kung mag-rapture, wala ka dito? Wala ka sa fellowship. Sunday na Sunday, no, nandun ka sa party-party. Ayun. Fellowship. Meron nga akong nakausap na, kasi ako'y naghahatid kay Shemi. May nakausap ako na isang parent, tatay. Sabi ko niya sa akin, yung anak ko kasi mahihain. Sabi ko, yung anak ko hindi, kasi sanay sa tao. So, paano nangyari? Anong sikreto? Dali mo sa simbahan. Pag lumaki yung bata sa simbahan, hindi matatakot sa tao yan. Pag lumaki yung bata na sanay siya sa maraming tao, pag pumasok na yan sa school, hindi yan mahihiya sa tao. Bakit? May kids church eh. Si Shemi, sanay na sanay sa tao kasi doon nag-umpisa mag-aral eh. Kasi mga kids church teacher pa natin, mga teacher ng prep or teacher ng nursery, teacher sa school, grade 1, kinder. So sanay na kagad, nasa church pa lang. Sabi ko, dali mo sa simbahan. Hopefully, makapag-invite din si Shemi ng mga classmates niya. Now, in closing, choose to abide. Bakit? Abiding is not merely an activity, but a way of life. Okay? Hindi lang yung activity. Yan yung araw-araw na pamumuhay mo. Abiding is a lifestyle, not a moment. Amen? Abiding is not an event. It's a continual posture. Abiding isn't something we do. It is who we are. Kung Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, you abide in Jesus. Abiding is more than a practice. It's a permanent position. Amen? Permanent position mo na ano? I abide. I remain in my intimacy with God. Abiding is the key. It's not just a habit, but a daily way of being. Hindi siya habit lang. Lifestyle mo yan. Abiding is not occasional. It's a constant fellowship or communion. Abiding is our spiritual rhythm, not a task.
Spiritual rhythm yan. Alam niyo rhythm? Usual na ginagawa sa music. Siya yung nagpapatakbo ng music. Ano pa? It's not about doing, it's about dwelling. Don't just do it. Dwell sa presence ni Lord. It is not seasonal, abiding, it's sustained, rooted, living, scheduled routine. Yun ang abiding. Kasama yan sa oras mo sa maghapon. Ano pa? Abiding is the key to true intimacy, true joy, and true fruitfulness. It unlocks deep relationship, lasting joy, and spiritual impact. Abiding is the pathway to closeness with God, inner joy, and visible fruit. Gusto mo lahat yan? Abide. Abiding is the foundation of a thriving, joy-filled, and fruitful life. Pundasyon ng fruitfulness ang mag-abide sa Panginoon. It is the secret for spiritual intimacy, spiritual fulfillment, and growth. It is the secret, sabi, where intimacy flourishes, joy overflows, and fruit multiplies. Amen? Nagagalak ka sa presensya ng Diyos, nag-overflow yon at namumultiply yung fruit ni Lord sa buhay mo. It is the fuel. It fuels connection, joy, and kingdom results. It's the source of deep communion, enduring joy, and divine productivity. Abiding, it sustains relational depth, soul satisfaction, and spiritual harvest. It is the heart of joyful living and fruitful abiding. Abiding is the gateway to knowing God deeply and bearing lasting fruit. Gusto ni Lord mag-last yung fruit mo. Hindi lang ngayon. For all eternity, may reward ka na matatanggap dahil sa pag-abide mo sa Panginoon. Ano man yung mga naging bunga ng lahat ng ginawa mong paglilingkod sa Diyos, because of your abiding intimacy, as you advance the kingdom, may reward lahat yon. May lasting reward yon pagharap mo sa Panginoon sa langit. Kaya sabi ng Jesus, abide in me. Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa kung wala si Jesus sa'yo. Hindi lang literal yon. Spiritually, nonsense ang buhay pag wala sa Panginoon. Sabi ko nga, lagi ko sinashare pag sa discipleship, pag nag-discipleship tayo, tanggalin mo na lahat, wag lang si Jesus sa buhay natin. Mawala na lahat sa buhay natin, wag lang si Lord. Alam niyo yung dapat dumating ka sa realization ng buhay mo na mamamatay ka pag nawala si Lord sa buhay mo. Dapat ganun yung realization ng buhay natin. Na kapag inalis yung presence ni Lord sa buhay mo, mamamatay ka. Yung prayer ni David, Lord, cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Huwag mong alisin yung presensya mo sa akin, mamamatay ako. Dapat yun yung prayer ng heart natin. Yun yung outcry ng puso natin. We want to be intimate with our God personally. Huwag kang mabubuhay at mamamatay nang hindi ka naging intimate sa Diyos. Once again, huwag kang mabubuhay at mamamatay nang walang intimate relationship sa Diyos. Ang best assurance nating lahat na maging sigurado tayong haharap tayo sa Panginoon sa araw ng paghuhukom na hindi ka takot, kundi ikaw ay merong confidence, boldness, na umarap sa Kanya, Lord, I live like Jesus sa mundong to. And so I will come to you and enter your joy for all eternity because I have been faithful na anak mo. Amen? Have an intimacy with God today, not just today, but for the rest ng buhay natin. Amen po? Can we sing that song once again? Pakilagay nga sa G, sa yung Draw Me Close to You kanina. Yung pinaka-chorus part lang. Maging prayer natin yung song na, sige, pakilagay nga sa G. And sabi nung kanta, G. You're all, tayo tayong lahat, I want. You're all I ever needed. You're all I want, Lord. You're all I want. Help me know, Lord. Help me know you are near. You're all I want, Lord. You're all I want.
May this be your prayer right now. You're all I ever needed, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me, Lord. Help me know you are here. You're all I want, oh Jesus. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me know you are here. You're all I want, Jesus. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Help me, Lord. Help me know you are here. For last time, say with all your hearts, you're all I want. You're all I ever needed, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me, Lord. Help me know you are near. Help me, Lord. Help me know you are near. Help me, Lord. Help me know you are near. Oh, Father, we thank you, Lord, this morning. And we come before your presence, having a cry. There's a cry in our hearts today, Lord, for your glory to be known in this place, to fall down as we experience your presence, Lord. I pray, Father, na ilagay mo po sa aming mga puso sa oras na to, na magkaroon kami ng true hunger, and true thirst for you. Maging makatotohanan sa amin, Lord, na dinidesire ka talaga namin. That one thing I have desire of the Lord, that I may seek after, than to dwell in the house of the Lord forever, to behold your beauty, to inquire in your temple, Lord. Today, I pray na ang bawat isa sa amin, Lord, that you'll become our one thing, our one desire, our first love. Forgive us, Lord, sa aming mga business, sa mga times na kami ay na-distract, sa mga disobedience, mga doubts, or pagiging disconnected sa iyo. May your blood, the blood of Jesus, wash away our sins, wash away our hearts, wash away every iniquities, transgressions, any wicked ways sa aming buhay ay patawarin mo at linisin mo na banal na dugo ni Jesus. And I pray today, Lord, give us a chance to be intentional in our personal relationship, our personal intimacy with you, na talagang nanaisin namin na maging malapit sa iyo. Nanaisin namin na lumapit kami sa iyo. Nanaisin namin na maging matamis, malalim ang aming pag-ibig, relasyon sa iyo. I pray, Lord, na gawin mo kaming katulad ni Jesus as our ultimate goal to become like Jesus in this world. I pray na maganap ito sa aming buhay. Dinadalayan ko, Ama, na hindi kami maging katulad ni Martha, na busy na mag-asikaso sa buhay, punong-puno ng anxieties or anxiousness, worries, dahil sa mga preparations namin na gawin sa iyo. But Lord, gawin mo kaming kagaya ni Mary, na more than enough na sa amin na mag-dwell sa presence mo.
May there be a time, Lord, na sa aming buhay na maging lifestyle namin na maglaan ng oras sa'yo. Hindi lang basta humingi ng kahit anong kailangan namin sa'yo. But Lord, na mismong ikaw lang ay more than enough na sa aming lahat. We ask, Lord, today na yung presence mo, just like the prayer of David, Lord, do not take your Holy Spirit from us. Because we need you every day. We want you every day. Lagi ka naming i-desire na kasamahin kami sa lahat ng oras. Give us the awareness that you are always with us. At gustuhin namin palagi na lumakad kasama ka. Ano man ang ginagawa namin, saan man kami mapunta. I pray, Lord, na yung presence mo ay lagi kaming aware na kasama namin ikaw. That we may do holy. We will do justice, Lord. With righteousness and holiness and godliness, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan mo sa lahat ng mga ginagawa namin. And I pray, Father, that you'll help us to be more intimate with you. For intimacy with God matters. It matters to you, Lord. If it matters to us, Lord, it also matters to you. Gusto mo na mas lalo maging close sa amin. And so, Lord, I pray that we will always draw near to you so that you will draw near to us. Sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, lalo kang lumapit din sa amin para lalo naming maintindihan yung puso mo, yung pag-ibig mo sa aming mga buhay. At hindi lang ito manatili sa amin, kundi maibahagi namin ito sa iba. Lord, I pray that as we abide in you, with you, for you, and to you, ang resulta nito, Panginoon, ay mas maraming makakarinig ng salita mo. That we will advance the kingdom of God. We will arise with your strength, with confidence and boldness, boldly proclaiming your words sa mga tao na kapaligid sa amin. First thing, Lord, sa aming mga pamilya, personally, na ang mga kapamilya at mga mahal namin sa buhay ay unang makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan namin, Panginoon. Kasunod ng aming mga kapitbahay, kaibigan, kaklase, katrabaho. At sa naman mga kaming dalin, Panginoon, ay laging magliwanag ang liwanag ni Jesus sa aming buhay. I ask, Lord, na tulungan mo kami na magkaroon ng desire na kilalanin ka sa mga salita mo, sa panalangin, sa mga fellowship namin, sa mga pagsamba na ginagawa namin. I pray na maranasan namin, Panginoon, na totoong magkaroon ng kauhawan sa iyo. Lagi naming naisin na lamalim sa aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lumalim kami lagi sa relasyon namin sa iyo. Lord, magsimula lalo sa amin personally. Sa amin muna, Panginoon, mag-start yung transformation. And we believe, Lord, that you will transform our families, our community, our nation, Lord, to become close to you. Nawa, Lord, dumating yung time na maraming Pilipino ang personally close sa iyo, Panginoon, so that we will advance the kingdom of God in this nation, sa Pilipinas, Lord. Even today, Lord, we are interceding sa dalawang bagyo na paparating ngayong week na to. We are declaring by faith in the name of Jesus Christ of Nazareth na ma-dissolve yung mga bagyong ito at lumihis sa aming bansa sa pangalan ni Jesus. Hindi manalata ng mga manalansa ng mga paparte ng aming bansa sa pangalan ni Jesus. Protektahan mo po ang bansang Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, Lord, mahabag ka sa aming bansa. Maging maayos din, Lord, ang flood control sa bansa namin. Hinihingi namin ng tawad, Panginoon, ang korupsyon sa bansang Pilipinas kung bakit nagkakaroon ng maraming baha. Dahil sa mga budget na kinokorap ng mga nasa gobyerno. Forgive and restore and heal our nation, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Lord, magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng righteous governance ang aming bansa mula sa aming presidente, sa lahat ng mga kongresista, mga senador, sa lahat ng mga mayors, governors, barangay captains at mga leaders ng bawat ahensya, Panginoon. We are praying. Linisin mo po ang aming bansa at ayusin mo ang bansang Pilipinas. We pray, Lord, na mahabag ka sa bansang ito at patawarin mo po ang kasalanan ng aming bansa. Hear us from heaven right now. Forgive our sins and heal our land, Lord. And
today, Lord, sa buong Sandalite Ministries proper, I am praying na sa bawat isa ay makagkaroon kami, Panginoon, ng desire to really intercede for our nation, our city, our loved ones, to pray for everyone. So that magkaroon kami, Panginoon, ng concern sa bawat isa. Even, Lord, I pray na lagi mo kami bigyan ng kagalakan, excitement, na dumalo sa aming mga gawain dito sa bahay-sambahan mo, Panginoon. Sa mga pagtitipon namin, Panginoon, even sa mga Bible studies or online fellowship, I pray na magkaroon ng kagalakan palagi ang bawat isa. Nilalapit din namin sa iyo, Lord, ang magaganap na 18th year anniversary ng Sandalite Ministries Incorporated. Sa kabuuan nito, Panginoon, kasama ng lahat ng mga churches at kapastoran, Lord, maging matagumpay po ang magaganap na celebration sa July 27, Lord. Even, Lord, I pray na sa magaganap ding water baptism and church outing next month, sa August 24, Panginoon, and 25, we pray na maging maayos at maprovide ang lahat ng aming pangangailangan at maging masaya at maging marami rin makasama, Panginoon, so that marami rin mababday sa tubig. Encounter ka namin, maging masaya ang fellowship ng bawat isa. Lord, you are our provider. You are able to provide for our needs. In Jesus' name. Nilalapit din namin sa iyo, Lord, ang mga pangangailangan dito sa bahay-sambahan mo, na ikaw ang siya mag-provide ng mga kailangan naming kagamitan sa pangalan ni Jesus. And we are in need, Lord, sa mga bagong speakers. Sa pangalan ni Jesus, we pray na mag-provide ka rito, Panginoon. Even, Lord, mga aircons na additional para mas maging maayos ang temperatura dito sa lugar na to. But most of all, salamat ng kagamitan na meron kami or bagong TV rin na kailangan namin. Lord, we pray, hindi lang namin mapaganda ang lugar na to, but we also pray na gamitin mo ang aming mga buhay, na kung paano kami nagiging intimate sa iyo. Ang resulta nito, Panginoon, ay maraming na-attract na mga tao na mailapit namin sa iyo sa lugar na to. Sa pangalan ni Jesus. Magpalain mo, Lord, ang bagong week na to na aming kakaharapin. Thank you, Lord, sa bagong linggo muli na aming haharapin ng mga kanya-kanya naming buhay. Ngunit kasama ka palagi, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa lahat ng aming pangangailangan. Financially, Lord, provide for our needs. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa. I speak healing also sa lahat ng mga may sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, we pray for your healing sa aming lupang katawan mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. We also remember yung mga di namin nakasama ngayong araw. The mga nasa online, Lord, I pray for them that you bless them, Lord, and help them na soon, Lord, makasama namin sila muli, personally, sa paglilingkod sa iyo. Pagwalain mo rin, Lord, ang nalalapit din pag-uwi, Lord, ni Chester, itong buwan na to, Panginoon. We pray na makauwi siya ng safe and sound dito sa Pilipinas, Lord. Nasang karagatan at barko man siya ngayon, ay ingatan mo rin siya, Panginoon. Palakasin mo rin, Lord, ang buhay ni Nanay Reddy, Lord, sa nanonood sa online sa kanyang tahanan. I pray that you release your healing sa kanyang lupang katawan at pagpalain mo, Lord, ang kanyang buong pamilya. We also pray, Lord, kay Tita Ani. We speak complete healing, restoration, renewal ng kanyang lupang katawan sa pangalan ni Jesus. And by faith, Lord, gagaling siya at makakasama namin siya ulit sa paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus, Lord. We remember din yung mga babies, Lord. Salamat sa pagprotekta mo sa kanilang mga buhay. I pray, Lord, na lumaki sila kasama namin. Especially, Lord, lumaki sila sa kids church. Lumaki sila na naglilingkod sa iyo kasama ng kanilang mga magulang, Panginoon. Mga bata, Lord, I pray na magkaroon ng paglago sa kanilang pagkilala sa iyo, Lord. Personally, Lord, lumago sila sa kanilang pagkakilala sa iyo bilang ama nila, bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa lahat ng mga kabataang nag-aaral, I speak wisdom, increase of knowledge sa kanilang mga buhay. Help them sa buong week na pag-aaral nila muli sa school and provide mo ang kanilang mga pangangailangan. Sa mga nagkatrabaho, I declare, Lord, increase sa kanilang mga ginagawang trabaho, promotion, increase ng salaries, Lord. I also pray, Lord, even, Lord, sa mga teachers, yung sinusumiti ngayon na bill sa Senado, Panginoon, na magtaas ng sahod ng mga teachers. I pray na magkaroon ito, Panginoon, na mapirmahan at maging batas, maisabatas, Panginoon, magkaroon ng increase ang salary ng mga teachers sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, kung ganong karespetado ang mga teachers sa Japan, gawin mo rin dito sa Pilipinas, Panginoon, na number 1 na nire-respect ang mga teachers sapagkat sila ay karapat-dapat, Panginoon, ng mataas na respeto sapagkat sila ay yung mga umuhubog, Panginoon, sa mga professionals at mga future leaders. So I pray na mag-raise up ka, Lord, ng mga godly teachers sa pangalan ni Jesus so that they can teach the young people, the young
young children, Panginoon, mga bata mula sa elementary or sa kinder, Panginoon, hanggang sa college, ay makakapag-raise up sila ng mga righteous na mga tao sa pangalan ni Jesus. And I pray, Lord, na pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga kapulisan, ang lahat ng ahensya ng gobyerno, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng bumubuo, Panginoon, ng bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa bawat region ng aming bansa. Lord, I pray na magkaroon ng righteousness. For righteousness exalts the nation, Lord. So I pray na magkaroon ng kaayusan ng aming bansa. And Lord, nawa ay matapos na po ang korupsyon sa bansang Pilipinas. And we pray, Lord, na mag-rise up ang bansang Pilipinas na may takot sa iyo at pinili mo na bansa na magpapadala ng maraming misyonaryo sa maraming bansa rin sa buong mundo. Protektahan mo rin po ang bansang Israel, Lord. We pray as you bless yung bansang Israel, Panginoon, ay magpapalain mo rin ang mga nagpe-pray ng blessing sa kanila. Sa bawat isa sa aming lahat na narito, sa mga nasa online ngayon, I pray that the Lord will bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us in your everlasting peace. Lord, yung mga salita na aming natutunan ngayon, cover it with your blood, seal it with your spirit, ma-apply namin ito sa aming mga buhay at hindi ito manako ng diablo sa pangalan ni Jesus. And I pray, Lord, na ang Sandalite proper ay magiging intimate sa iyo. Every member will have an intimate fellowship, relationship with you in the name of Jesus. And thank you, Lord, for this week. Sa lahat ng gagawin namin, we claim the victory, prosperity, success ng buong week na to. And we bless your name, we glorify your name. Let your will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shalom.